Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang kupunan ng Rain or Shine kontra sa kupunan ng Magnolia ngayong quarterfinals. Dito sa Game 1 napatunayan natin na talagang may ibubuga ang kupunan ng Rain or Shine at napakalakas nito ngayong playoffs. Okay, first quarter mga ropa, tingnan natin yung discarding ginawa dito ni Coach Yeng Giao at ng kanyang mga players. Opening minutes pa lang mga ropa, dito nalamangan agad ang kupunan ng Magnolia. Bakulaw ba naman yung import ng Rain or Shine sa may ilalim, kaya nakakuha siya dyan ng easy 2 points, basket is good. Tapos nandito pa si Chongson na sobrang effective sa game na to. Pinakulaw niya din ang depensa dito sa ilalim ng Magnolia hot shots, basket is good. Tapos ang isa sa napansin ko na ginagawa ni Aaron Fuller dito, ayan, nag-set siya ng screen kay Santi Santillan. Pero dito hindi siya rumol papunta sa basket. Bagkus ang ginawa niya dito, nilak niya or sinil niya yung depensa papunta sa paint. Grabe yung salyado dito ni Aaron Fuller. Kuwang-kuwa yung gusto niyang switch, mismatch talaga kay Xavier Lucero, kaya't binakulaw niya na ulit ang depensa dyan sa ilalim ng Magnolia. Easy 2 points para kay Fuller. Tapos take note nyo dito mga ropa, tong pass break ng Rain or Shine. Nakauna ng pass break points dito si Santi Santillan, 2 points. Ang maganda dito mga ropa, tong Magnolia hot shots. Ang ganda rin ng nilaro dito sa game na to. Grabe yung Mark Baroka at Polly dito sa game na to eh. Akala ko nga makukuha na nila yung game 1. Pero ang ending nga, Rain or Shine na nanaig at nagwagi dito sa game na to. Kaya masasabi natin malakas talaga ang Rain or Shine. Hindi lang sila sa elims malakas. At ngayon na nasa playoffs, ay dadala nila yung kanilang momentum galing sa elims. Dito sa first quarter mga ropa, nakailang pass break points sa kupunan ng Rain or Shine. Nakadami din sila. Ang naging bala sa sandigan nila dito sa first quarter mostly ay yung kanilang fast break. Mostly kasi mga ropa, mga players ng Rain or Shine ay mga bata pa, which is I think isa sa advantage ng Rain or Shine dito sa matchup na to. Noko, misses. Oh, put back. At sabi ko nga mga ropa, commendable ang ginawa ng hotshot sa game na to. Para sa akin magiging maganda talaga ang serye na to. Although 1-0 na ang score at race to 3 lang ang laro. Grabe naman kasi yung Polly dito mga ropa. Dito nga sa play na to, pick and roll lang ang nangyari. At na-attract ni Polly ang depensa ng dalawang players ng Rain or Shine. Kasama na si Belga dito. Na-anticipate yan ni Polly kaya pinasa niya na yung bola. At easy basket na para sa kanyang kakampi. Basket is good. Another one, perfectly executed pass break naman mula na naman again kay Polly. Wag lang talaga may injury to mga ropa. Napakaganda talaga ng magiging serye na to. At maganda ang bibigay na laban ni Polly para sa Rain or Shine. Sa second quarter, nakalamang agad ang Magnolia dito sa unang mga minuto ng 9 na puntos. Pero grabe yung turning point dito para sa Rain or Shine. Lahat yan dahil kay Jonard Clarito. Sa pagkakataong to mga ropa, hindi siya mapigilan ng depensa ng Magnolia. Magkakasunod na puntos sa kanyang pinundar para sa Rain or Shine para hindi to mahuli sa talaan. At syempre bukod pa dyan mga ropa, overall team effort ng Rain or Shine. Aaron Fuller nagpakulaw na naman sa ilalim, easy 2 points, basket is good. Another one kay Santi Santillan, easy 2 points din. Dumako tayo dun sa mga huling minuto ng laro. 102-98 lamang pa dito Magnolia. 2 minuto mahigit ang natitira sa fourth quarter. Ang masasabi ko dito mga ropa, kompletos rekados ang Rain or Shine. Napakaganda ng team at lineup na binuo ni Coach Yeng Giao. Everybody is stepping up, ika nga sa lahat ng players ng Rain or Shine. Dito si Karakot naman na nag-step up at walang kaabog-abog na kinuha niya ang isolation dyan sa depensa ng Magnolia. Napakaganda ng galaw ni Karakot dito kaya iwan na iwan ang depensa dito ng Magnolia. What a great drive, basket is good para kay Andre Karakot. At after niyan ay nakakuha ng stop ang kupunan ng Rain or Shine. Again sa kanila na naman ang bola at ang possession. Dito sa possession na to, nag-send sila ng help kay Aaron Fuller. Dahil nire-respeto nila ang kakayanan nito sa ilalim ng paint. Yun nga lang, dun sila nagkamali mga ropa dahil yung rotation nila mabagal. Si Chongson dito nag-aabang lang ng pasa kay Aaron Fuller. Pagkabasa dyan ni Aaron Fuller, huli na yung rotation na depensa ng Magnolia. Ang laking tao nito si Chongson kaya tinirahan lang sila sa 3-pointer. At guess what? Basket is good para kay Chongson. Sa basket na to, napaselebrate si Coach Yeng Giao mga ropa. The next play, sabi ko nga, ang ganda talaga ng laban na ito. Polly at Xavier Lucero duo. Para sa akin, napakaganda ng ginawang play ng dalawang ito, Xavier Lucero at Polly. Simple lang kung titignan pero rock. Screen na lang sila dito sa ibabaw at bigayan ng bola hanggang sa ma-open na si Xavier Lucero sa 3-pointer. Napaka-importante ng 3-pointer na ito ni Xavier Lucero dahil 106-105 ang magiging score. At nakuha niya naman yan, basket is good. Yun nga lang, the next play mga ropa, nakakuha ng steal ang kupunan ng Rain or Shine sa kanila. At dito na natapos ang laro. Umabante sa 4 ang lamang ng Rain or Shine dahil sa free throw ni Jonard Clarito at hindi na ipasok ni Polly ang buzzer beating 4-point shot sana para mag-overtime ang game. Ang ganda ng matchup na to mga ropa para sa quarterfinals. Ngayon, anong masasabi nyo sa game na to at sa performance ng Rain or Shine? Ganon na din sa performance ng Magnolia Hot Shots. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.